Hello. Good morning. Good morning, no? Lagi tayong good morning. Okay, hintayin natin mga iba sa ating free live webinar on how to make a cosmetic formulation. Naririnig ba ako ng lahat? Sound check. Yan, Merry Christmas. Loud and clear. Okay. Start tayo. Yan. Okay, let's start sa ating event. Good morning pa din. Okay, so tonight we will discuss about how to make cosmetics formulation. Okay, before I continue, I'm Shalom Rodriguez. I'm a registered chemist by profession. And I'm the proprietor of Magayon Organics. So we are still two-man team sa Magayon Organics, me and my wife. Yan. And then I have a son and a dog. And then wala yung isang dog wala. So si Milo, si Janice at saka si Tantan. Okay. So we've been to many places conducting soap making training before the pandemic. With the advent of the pandemic, nakapag divert kami online. So since May, we're conducting our trainings online. We are giving free webinar on a regular basis. So by the way, our free webinars are on our YouTube channel na So Sir Shalom as channel. Kung gusto niyo mapanood, this webinar will be available sa ating YouTube channel. So what you will learn today, learn how to think like a formulation chemist. Ano yung mga skills na kailangan para maging formulation chemist? Do you have what it takes to be a formulation chemist? Then step by step of product formulation. Saan ba siya nagsisimula? No? And then saan siya nagtatapos? Actually, hindi ito nagtatapos dahil this becomes a cycle, no? Then tuturuan ko kayong mga simple calculation, conversion from percentage, weight to percentage using Excel. So actually madali na dahil meron na tayong Excel file. Okay, so yan lang. This will be a short, siguro 1 hour webinar about making formulation. So wala tayong demo tonight, but siguro may follow through tayo nitong
webinar natin na to on siguro next Wednesday. Okay, good evening ulit. Balikan ko yung mga sa mga nanonood. Ilan ba yung nanonood natin? So we have 61 viewers. Ayun. As of the moment. So, yan. So, continue na tayo. Ayan. So, what is a formulation chemist? Bigyan ko muna kayong background. So, marami kasing sa experience namin, lalo sa mga group, cosmetic group, soap group, naghahanap sila ng chemist. Chemist lang. Pero, hindi alam ng iba na meron pa palang specific type ng chemist na kailangan nyo. So, specifically, you need a formulation chemist that is well versed in making formula or formulation. So, iba yung chemist alone lang. Marami kasing branches of chemistry. So, meron mga organic chem, meron sa mga industrial, merong karamihan ng chemist sa laboratory. So, yan, nag-work sila sa laboratory as analyst, analytical chemistry. Ako, analytical chemistry ang aking So, nag-divert lang din ako sa as formulation chemist. So, my expertise talaga is more on soap, kasi 3 years na ako sa soap making formula. Sa ganito din sa teaching, kasi more on technical knowledge and consultation ang binibigay namin. So, ang formulation chemist specifically, siya talaga nagde-develop ng formula, nagte-test. So, i-discuss natin yun briefly. Para you would think like a chemist also. Okay, so sila yung nagde-design ng mga different formulations ng mga particular product. So, hindi lang yun nalilimit sa cosmetics. So, maraming pwede. Tulad sa mga industry, sa mga pintura. Yan. May mga formulation doon. Color cosmetics. Yan. So, formulation chemist din yun. Ngayon, specifically, sa cosmetics, yan. Meron ding formulation chemist. So, nagkakandak sila ng mga stability testing. Yan. Nagmamanage ng mga trials, studies, and test to compare yung mga reactions ng mga potential customers doon sa proposed formulations. Yan. So, nag-a-analyze din ito, nag-a-analyze ng mga result ng mga experimental studies. And then, for corporate records, kunyari sa company ka nag-work, kailangan nyo yun, yung mga records, and also yung mga studies na yun, kailangan for mga regulatory bodies. For example, dito sa Philippines, yung mga sinasubmit sa FDA. And develop mga prototype products. So, pag prototype pa lang, mga bagong product siya, So, for trial pa lang siya. And then, syempre, yun, ito yung common misconception ng iba, Pag formulation chemist, hindi talaga sila yung actual pang gumagawa ng product. So, ang pag-actual na talaga is sa production na yun, So, ina-assist ng mga formulation chemist yung chemical engineers or plant production personnel para ma-scale up yung product. So, ang formulation chemist is nagwo-work siya sa laboratory. So, ginagawa, tinetest mo na yung product, and then, saka, binibigay sa production, yung procedure, para ma-scale up, para magawa ng on a production scale. Okay, so ngayon, naintindihan nyo na yung, kaya pag nagpapadevelop ng formula,
sa isang formulation chemist, hindi talaga sila yung gagawa ng product nyo. So, ipapagawa nyo pa yun sa pwedeng toll manufacturer or kung meron kayong sariling production. So, ano yung mga technical skills na kailangan? Okay? So, mga basic laboratory skills, syempre, yan, mga analytical techniques. Kaya, it's a plus na chemistry yung course mo. Or, sa pharmacy, marami ding chemistry course yun. Or, specifically, merong tinatawag na cosmetic science. Sa CEU. Okay? Doon sa mga student na kunyari ang mga senior high na nanonood sa atin ngayon, kung gusto nyo maging cosmetic scientist, yan, meron doon sa CE yung cosmetic science. Kung gusto nyo na, kung graduate naman na kayo ng science course, meron din doong masters in cosmetic science sa CE. So, yan, may konting math and then statistical skills, para mag-design tayo ng mga analysis. So, eto naman mga work related lang, teamwork kasi minsan nag-work tayo sa So, this is from the ACS, negotiating sa balance, yung quality is of production, and eto cost, so kailangan din nating alam yun, ability to analyze mga experimental results, draw conclusion kung ano ba yung nangyari doon sa formula. Yan, so hindi ko na masyadong discuss. Yan, kailangan din written and oral communication skills, Yan, kapag kayo formally. Ability to work fast, fast-paced environment and manage multiple changing mga priorities. So, lalo kapag nag-work kayo sa sa isang company or syempre yung boss nyo, So, kailangan mabilis din kayo mag-isip. Okay, so continue na natin. Ayan, so yun yung mga kailangan yung skills. So, kung may mga tanong kayo about doon sa diniscuss natin about sa as formulation chemist, pwede nyo i-type sa comment box. Okay, so let's continue na sa steps to create a cosmetic formula. So, ano nga ba yung mga kailangan natin? Ano yung step by step, sa paggawa ng cosmetic formula? So, ito talaga yung heart ng webinar natin ngayon para matuto tayo. At least magkaroon tayo ng idea paano ginagawa, paano tayo nag-a-arrive sa isang cosmetic formula. Kasi marami ditong nami-mislead Sabihin, sir, how much po magpa-formulate? Akala nila basta lang binibili yung formula. Of course, kung gusto nyong makagawa ng unique product, mas maganda meron kayong input, magkaroon kayo ng ng sariling idea about doon sa product. Although yung mga base recipe nga na tinatawag or base formulation, it's all over the internet. So marami, hindi na tayo magi-start talaga from scratch kasi ang mga information nasa internet na. Okay. Yan. So, number 1, we should define our product. Siyempre, bago tayo magsimula, kailangan alam natin kung ano yung gusto nating gawin. Okay? So, think about what you are going to make. So, kung anong klaseng product ba yung gagawin natin. So, if you figure out natin kung ano yung what functions you want your product to achieve. So, ano yung mga magiging effect ng product mo, So, doon mo na makikita, Pwede ilista nyo yun, isa-isa, Let's say, yung mga effect. Tapos, tingnan nyo kung
as a formulation chemist kasi later on, i-evaluate mo kung pwede ba yung mga ano na yon, mga ingredients or yung mga magiging function. So dito na rin manggagaling yung ano, yung magiging label claims nyo, ano. So yung iba masyadong imposible yung mga claims, pero titingnan natin kung pwede ba yun. So for your ano, kung nandun ka pa lang sa stage ng defining your product, so pwede ka naman siguro maglagay doon ng ano, ng mga imposible or like mga organic or yung mga meron eh. So maraming ano, usual lalo na doon sa mga nagtatanong ano, may mga yung iba weird. Okay? Pero okay pa lang 'yun once nandun ka pa lang sa define your product and yung mga functions. Yan. So think about yung mga aesthetic or characteristic. Ano yung magiging color, ano yung magiging thickness niya, clarity. So, kailangan nating i-consider yun. So, kung kulay white ba siya, ano yung magiging viscosity, malapot ba siya? Kapag in-apply ba natin, hindi malagkit. So, doon natin yun sa ano. So, i-define natin yun lahat. And then, yung form niya. Kung liquid ba siya, powder, yan. So, lahat yon nakadefine. Kaya kapag magpapagawa kayo ng product, i-define nyo yun lahat. Huwag nyong i-aas kung let's say kayo yung nagpapagawa ng product, ano, huwag nyong i-aasa doon sa formulation chemist nyo. Although, as a formulation chemist, dapat may sasuggest kayo doon sa client nyo. No? Pero syempre, as a client din, kung isa man sa inyo no magiging client ng isang formulator, i-define nyo lahat. So, aesthetic tawag doon, color, thickness, and yung form niya. Lahat na ng description. So, isama nyo na lahat. No? So, isusulat nyo yung mga parameters na yon para alam nyo kung yung outcome, ano, kung magiging successful ba yung product nyo. Yan. So, it is always helpful to have a target product. Ito yung tinatawag nating benchmark. So, meron daw yung product characteristic that you're trying to match. So, maganda dito sa step 1, pwedeng meron kayong tinatawag na benchmark product or yung gusto nyong gayahin. No? So, pwede kasi kayong makaproduce ng more than pa doon sa product na yun. No? Or, pwede ding sa una, less doon sa product na yun. So, either way. So, pwede kayong magkaroon ng benchmark para hindi kayo magkakaroon ng tawag doon. Hindi na kayo mag-i-start from scratch. So, kunyari, gusto nyong gayahin si ganito. Yan, pwede naman yun. Kasi doon naman din minsan nagsisimula yung yung product formulation. Kasi usually naman yung mga ginagaya nating product nasa market na yun. So gusto lang natin minsan i-convert sa more natural So doon na nag-a-arise yung mga complications. Papahaba na ako. So step 2. Find a starting formula. So, paano nga ba makakahanap ng starting formula? So, actually, marami namang marami namang starting formula. Mamaya maghahanap tayo sa ating exercises. Maraming kahit mag-Google ka lang So, marami. Mga resources. So, pwede sa mga cosmetic science book. Kung meron kayong nabiling mga ebook na cosmetic science, maraming free formulation doon. Ayan. And then, kung meron na kayong mga raw
formulations, maghahanap naman kayo ng mga raw material suppliers. Ayan. By the way, itong mga raw material supplier, nagpro-provide din ito ng formula. Okay? So, pwede nyong tanungin yung mga suppliers nyo dahil may mga base formulation yan. Actually, may mga free formulation yan. May mga hawak-hawak yan kasi gusto nila mabenta nila yung product. So, tutulungan ka nilang mabenta nila yung yung mga raw materials nila. So, tutulungan ka nila paano gumawa ng base formulation. Yan, yung mga patents, pwede rin tong pagkunan ng ng mga base formulation. Mag-Google kayo, Although syempre pag patented yung product. So may mga doon. May mga ingredients doon, na pwede. Yung iba, yung mga matatagal na. So it's na 'yun. Kumbaga pwede mo na siyang gayahin, pero pag mga bago pa patented, pwede ka lang magkaroon ng idea, pero hindi mo siya pwedeng kunin kasi patent nga 'yun, But naka-publish kasi yung mga doon yung hindi mo pwedeng gayahin. Pero pwede kang magkaroon ng idea kung ano yung mga base na ginagamit. Okay? So of course, just remember na ang starting formula are not meant to be finished formula. Okay? So, lang yun, parang base formulation lang natin. So, kung gagawa kayo ng formula, may mga ingredients, may percentage, at ita-trial nyo, it's not meant for final distribution. So, for testing pa lang yun. Okay? Step 3, prepare your batch. So, kung meron ka ng formulation, ilagay mo na siya sa Excel, alam mo na yung bawat percentage, meron ka ng instruction na nagawa mamaya doon sa exercises natin. Gagawa na tayo ng spreadsheet, So ilalagay na natin yung mga ingredients, percentage ng bawat isa sa Excel file. Then, lalagay din natin yung mga ina-expect nating specification, anong pH, anong outcome. So, dapat alam din natin kung ano yung magiging outcome. So, and then, i-gather na natin yung mga raw materials and processing equipment needed. And then, start making your batch na. Okay? So, yan yung step 3. Dapat kompleto na yung raw materials mo. So, meron ka ng initial formulation. Kumbaga, na-picture out mo na kung ano yung gagawin. Kumbaga, yung imagination mo. Alam mo na kung ano yung gagawin. So, step 4 is making the batch. So, yan, i-weigh or measure, napakahalaga ng ng weighing or measurement sa formulation. So, ito lagi kong pinapaalala, dapat meron kayong decent weighing scale. We measure lahat by weight. So, we don't measure by volume. For consistency, kahit liquid, it's by weight. Okay? Kasi para madali din mag-convert sa percentage. So, mix them together as dictated. So, meron ka nilagay sa procedure mo, So, ilagay natin siya based doon sa procedure. So, dapat step by step, dapat alam mo, isusulat mo every details. Make detailed notes and observation on your lab notebook. So, mahalaga kapag gumagawa ka, nag-i-start ka pa lang, So, maganda meron kang notebook where you write everything para kung ano man yung mga observation mo, pwede mo siyang balikan, alam mo kung saan babaguhin yung product. Okay?
So, step 5, kung nagawa nyo na based doon sa procedures nyo, is take appropriate measurement. So ite-test natin. Ito wag niyo kakalimutan. So for example, test natin for pH. So dapat usually near 7 So neutral para hindi siya harsh. Pero may mga certain formulation na required na acidic, meron ding required na basic May mga formulation din na kailangan para mag-work yung certain color, certain additives, ay nandun ka sa certain pH na yun. So, iti-test natin. Ayan. So, i-weigh natin yung whole batch, So, titingnan natin kung may na-lost ba. For example, gumagawa tayo ng lotion. So, i-heat natin yon for some time. Siguro mga 20 minutes, So, magi-evaporate na yung water doon. So, titingnan natin kung gaano karami yung nawawala to compensate later on. So, for example, nawalan ka ng 5%. Sa 100 grams, nawalan ka ng 5 grams. So, 5% yung nawawala. So, dapat mag-add ka ng additional 5% doon sa total water mo. Kasi alam mong for heating for 20 minutes, nawawala yung ganun karaming water. So, pag nag-final batching ka na, alam mo na kung paano siya i-compensate. Para walang nalulos. Kasi syempre, kunyari, nag-formulate ka 1,000 grams or 100 kilograms na for final, tapos hindi mo na-account yung nawawalang water, konti lang yung magiging output ng yung output mo. So, malulugi ka nun. So, kailangan mong i-note lahat. So, do some performance test. Try the product yourself. Syempre, kung nagte-test ka pa lang, it's, kumbaga, kailangan talaga, alangan namang yung fina-formulate mo ay sa iba mo pa ipapatry, So, as a formulation chemist, ikaw talaga yung unang magta-try ng product mo, Kasi if you won't use your product you made, why should anyone else, 'di ba? So, last is kung okay na para sa yung kung satisfied ka doon sa kumbaga if your formula meets your satisfaction, do a stability testing. So, ite-test mo 'yan for longevity niya, gaano ba siya katagal. So, actually ibang seminar pa 'to, mga stability testing. So, sa susunod siguro na webinar natin, marami tayong susunod na free webinar like for this kasi bibigyan ko kayong introduction sa lotion formulation. Tapos siguro by next week magde-demo tayo for lotion making, yung simple lotion. And then webinar naman tayo for stability testing. Paano kinakandak yung stability. Okay? So, step 6 is, okay, dahil sabi ko nga sa inyo, this is a cycle, so revise your formula and repeat. So, kung ano yung kailangan nating i-improve, so, yeah, make adjustment to see if it can be improved. So, mas maganda, yan, which one, dapat alam nyo yung tinatawag na yung knockout formula. So, dapat alam natin yung function ng bawat ingredient, So, i-research natin, i-google, kung ano yung function ng bawat ingredient. Pag binawasan ko ba siya, ano mangyayari? Pag dinagdagan ko ba siya, ano mangyayari? Yan, pwede nyo itanong sa mga kasamahan nyo na nagpo-formulate din, yung may experience sa actual na talaga ng product, So, yan, mababasa nyo na yan, And then, makikita nyo kung saan pwedeng i-improve. Kung binawasan ko ba siya ng water, ano mangyayari? Titigas ba siya o lalambot? Nag-add back
kung mag-a-add ba ako ng pH adjuster, kunyari ang result pH ko is around 5, gusto ko closer than 7. So ano yung i-add ko na pH adjuster para mas ma-improve ko pa yung product. So after a dozen siguro ng revisions, makakagawa kayo ng sarili nyong product. Okay. At dito rin nagkakaroon kasi ng common misconception yung mga nagpapagawa ng formula. Akala nila yung mga yung mga formulation chemist ay yun na talaga yung product na kakalabasan, It doesn't work that way. Ayan. Kaya ako rin ginawa itong itong webinar, to educate yung mga kapatid natin sa industry, o lalo na yung mga newbie na naghahanap, sabihin, sir, paggawa ng ng formula. So hindi nila alam, it takes time and study, especially kasi nag-iiba-iba yung mga yung mga raw materials na ginagamit. So doon pa lang marami ng factor na nakaka-affect doon sa kakalabasan ng formulation. So yun, common misconception, akala nila pag binigyan ka ng formula is yun na yun. But actually, karamihan dyan is more on theoretical pa lang yan, lalo na kung binigyan sa inyo as Excel file, it's for you to try. So itatry nyo talaga yan based doon sa magkamali ka lang ng sunod sa procedure, magkakaroon ka na ng ng variation. So maraming factor, kaya dapat talaga kung magpapagawa kayo ng formula, alam nyo din yung function ng each ingredient. Okay, nandun na tayo, you need to know how to follow yung procedures, Pero syempre, it's an kasi ang formulation kasi is an art and science. Okay? So para siyang din. So hindi siya ganoon din kadali. So, kaya kung may product development at iti-test natin, so it takes a lot of revision, lalo para kung gusto nyong ma-achieve talaga yung hinahanap niyo. So, as a background, mas maganda na naka-attend kayo nitong webinar natin kasi para alam nyo din kung ano yung pinapo-formulate. Kahit kayo mismo, pwede kayong gumawa ng mga trial formulations. So, yun. So, any question before we continue doon sa diniscuss natin yung mga steps? You can type now your question sa comment box para masagot natin while we do the sample actual formulation exercise. So kukuha tayo ngayon, kunyari maghahanap tayo ng ng lotion formula sa internet, So actually maraming lotion formulation sa internet. Actually meron yung from DOST, But ngayon, ang gagawin natin is the super simple moisturizing lotion. Okay? So, hindi makita.
Pakita ko lang yung browser ko. Ayan, ito na lang. Okay, so pag tiningnan natin, no? Ito super simple. So na-browse ko lang sa isang website or blog. So pag tiningnan natin dito sa baba, yan, makakakita tayo dito ng formula. Yan. So meron din siyang instruction dito. So makikita na natin yung mapipicture out na natin kung paano gumawa ng Actually, this is a good parang base na ito dahil this is a simple lang lotion siya. 76% distilled water, 10% vegetable glycerin. So ilagay natin, nilagyan na din niya ng grams percent. Pero actually, pwede natin to ilagay doon sa Excel file natin. So, kung ilalagay natin to doon sa Excel file natin, yan. So, eto, distilled water. Try natin ilagay sa So, ganito naman ako gumagawa ng formulation, nilalagay. Kung gusto mo i-copy siya. Vegetable glycerin. So, eto yung pwede mo lagyan ng moisturizer. Ito yung base natin. So, ilan nakalagay doon? 76.5 grams. 10 grams. Tama ba? Ayan. So, heated oil phase. Lagay ko lang. So, this is an example of a very simple formulation na you can follow. So, nakalagay doon 10%, 10 grams din. 3%, 3 grams. Tama. Ayan. And then, meron tayong preservative na, ito? Germol. Or kung wala kayong germol, phenoxyethanol. So, dito, na kaagad ako, nag substitute. So, this is your preservative. So, dapat alam niyo yung mga magiging function niya. Ito yung base oil natin. Kasi ang lotion is a oil in water. So, yung oil, hinahalo sa water. Kung mas marami yung water sa oil is water in oil. Or pag kokonti yung oil kaysa sa water, it's an oil in water. Okay. So this is our simple formulation. Kaya siya tinawag na heated phase dahil i-heat natin siya pareho sabay tapos saka natin siya i-mix while cooling saka tayo mag-add ng preservative. At the cool down phase, dyan din tayo pwedeng mag-add ng additional mga ingredient pa like mga essential oils, fragrance. And then kung may mga oil soluble part ka na kailangan, ilalagay mo siya dun sa oil. And then water soluble part dito sa water. Okay, isang technique sa formulation ay solubility. So likes dissolves like So, kung water soluble yung isang certain ingredient, ihahalo mo siya doon sa water soluble part. Kung oil soluble part naman yung certain ingredients, oil soluble siya, doon mo siya ihahalo sa Kapag volatile siya, sensitive siya sa heat, ihalo mo siya doon sa
cool down phase. Okay. So, yun yung mga technique naman. So, to convert this into percentage, equal ito, no? Divide sa total, lagyan ko lang ng dollar sign para hindi gagalaw doon sa 100 times 100. Ayan. So, kapag drinag ko daw yan dyan, ayan. So, burahin ko na lang yung mga zero. Makikita nyo, ang sum nyan dapat ay 100. Ayan. So, nakita nyo, base formulation, kinonvert ko lang sa percentage. So, ganun pa din. Kasi, total kasi niya 100 eh. Pero actually, with this base formulation, pwede kayong kung kahit ano ngang weight kahit ounce, basta iisang unit lang, pwede nyo magaya yun. Tapos i-convert nyo lang sa percentage. Okay? And then lastly, pwede kayong gumawa ng sarili nyong batch. Kunyari, 1,000 grams, So, ita-times lang itong percentage, i-divide muna natin siya sa 100 para makuha natin yung decimal niya or yung tinatawag nating percentage factor. So, i-divide natin siya sa 100. Ayan. So, dapat daw ang total niyan, di ba? 1. O, yan, 1. Okay. Pero, yung na yun, yung decimal na yun, ita-times natin sa gusto nating batch. Okay. Nakikita ba? Ayan. Tapos, lagyan ko lang to ng dollar sign. Ayan. So, kapag dirinag nyo yan pababa, ayan. Tapos, burahin nyo na lang yung mga zero dahil may spaces tayo. Ayan. So, eto daw yung i-weigh nyo kung ganito karaming batch yung gagawin nyo. So, pwede nyo na yan i-scale up. So, without, kahit experimental lang, so, eto talaga yung, magmamatter. Dito kayo mag-a-adjust. No? So, pagdating ng finalization ng formula nyo, pag na-convert nyo na sa percentage bawat isa, madali nang gumawa ng madali nyo ma-replicate yung batch. So, pwede na kayong gumawa ng bigger batch. Okay, so based naman dun sa instruction, ilagay nyo lang kung ano yung mas madali nyong maiintindihan, Wag naman sobrang simple. Then, pwede rin kayong maglagay na magiging properties niya. For example, yung outcome niya, yung viscosity, kung na-measure nyo na yung actual na viscosity. Or pwede rin kayong maglagay ng parang estimate. Estimate na pH, estimate na viscosity. Okay. So, pag meron na kayo nito, it's time to gather yung mga raw materials. Okay. Pwede kayo makabili sa mga kung nag-experiment pa lang kayo dahil yung iba, kunyari mga active ingredients, sobrang mahal. Okay, so, yun. So, ito yung simple formulation file. Para doon sa mga gusto ng template, i-PM nyo lang ako. Isi-send ko ito sa inyo. Yung formulation demo template natin. Paano ginawa yung formula. Actually, madali lang naman to. Kung attentive kayo. Ayan yung mga formula. Okay, so ganyan gumawa ng parang base experiment formula. Okay? So question, basic equipment or apparatus for testing the product po bukod sa weighing scale like for pH, viscosity. Yung pH meter nga, no? And then yung tinatawag nating viscosity, tawag dito. Kalimutan ko. Viscosity meter So, ilang additional actives or ingredients ang pwedeng i-add sa base formulation para mas lalong unique ang product, ang kakalabasan? Okay, good question,
Sabi the less the less the lesser the ingredient the better, ano. You don't need make to add more ingredients sa isang product formulation to make it better. Ang sabi, to make it unique, you can add a little mga ingredients na alam mong nandun sa product na ikaw lang yung parang mga code lang na ingredient na hindi naman nakakapagpabago ng properties para to make it as your own unique formulation. Okay? So pwede kayong mag-add doon ng mga additional. Like for example, bibigyan ko kayo idea. Pwede kayong mag-add ng ibang brand or aside from kunyari this formulation requires vegetable glycerin as moisturizer. So pwede kayong mag-add ng ibang additional moisturizer, same function pero ibang raw material. And that will serve as your parang identity formulation mo. Okay? Sa emulsifying wax, maraming iba't ibang klaseng emulsifiers. For the active ingredients, siguro ang iba kasi masyadong mahal naman like for example sa mga whitening, alpha-arbutin. So, pwede ka ring mag-combination ng mga whitening like mga 3 combo like alpha-arbutin, glutathione, and kojic acid dipalmitate. So, parang combination mo na yon. Pero, ikaw lang nakakaalam ng mga percentage ng bawat isa. Or, isa pa, pwede nyong i-combine na yon para doon naman sa mga nagpapatol manufacture, pwedeng kayo na ang mag-combine nun, tapos, yung combination nyo na yon, yun ang ilalagay nyo doon sa as active ingredient lang. So, kayo pa din yung merong control doon sa percentage nung combination na yon. So parang sarili mo ding parang sarili mo ding formula, parang secret formula mo para doon sa active ingredient. Yan. Ganun naman ang pwede nyong gawin kung nagpapa-toll manufacture kayo. Ibibigay nyo yun sa toll manufacturer nyo as coded lang siya, coded material. So, may mga ganun So, isa yan doon sa mga nag-a-arise na paano ko po gagawing unique or sa akin lang yung formulation. So, ganito, yung mga active ingredients, kayo na yung mag-mix, tapos, tingnan nyo lang din yung properties niya kung saan siya kung sa water or oil siya magmi-mix. So, titingnan nyo doon sa base formulation nyo. So, pwede nyo ipadala sa toll manufacturer nyo. Pero dapat, syempre, nasubukan nyo na din siya in Act 1. No? Syempre, kung ginawa na yun, kompleto dapat yung instruction nyo sa toll manufacturer nyo. Pag ginawa nila yung procedure na yun, dapat yun yung outcome na kakalabasan. Okay? Okay, so Q&A na tayo, wait lang. Ayan, so mga chemical suppliers. Sorry. Wala po. Ayan, so mga chemical suppliers. Yan, Chemicophils. Yan, si Chemicophils, nagbibigay yan ng mga formulations. So, Gumi, hindi ko alam kung ano. Pero kung nag-training ka sa kanila, nagbibigay din sila. FW's Pabenyo, mga raw materials, mga tingi-tingi, Mom's Care, Soap Central. Sa Facebook, may mga nagbebenta dyan, mga Selena Organics, Eunice Inc. So, marami mga individual seller nagbebenta ng mga tingi-tingi ingredients. Allison's So, dito medyo bulk natin. So, ito naman, introduce ko lang konti yung aming products. We have guava soap, charcoal soap, calamansi.
We have soap cutter, ano, kung gumagawa kayo ng soap. Ayan. Then services, we have basic soap making and formulation, training, FDA registration, ano, i-refer namin kayo doon sa mga kakilala naming may FDA consultancy. Formulation evaluation, yan. Kung gusto nyo magpa-evaluate ng formula nyo, okay, kung kailangan nyo talaga ng ano, ng chemist, meron kaming ano, services, ano, tingnan natin yung formulation yun. Dahil ngayon naturuan ko na kayo paano gumawa ng formulation. So dapat at least marunong na kayo mag-draft, ano, tapos pwede nyo namang ipa-evaluate sa amin. So may bayad yun, ano. Yan, product formulation development, ito kung gusto niyo magpagawa ng ano, sarili nyong lalagay natin sa Excel, pwede. And then we do MSDS or SDS. Kung gusto niyo naman sa testing, yung formulation nyo, pwede ko kayo i-refer sa isang service laboratory. So, i-PM nyo lang ako. Okay? So, punta na tayo ngayon sa Q&A. Babasahin ko lang yung mga tanong nyo. So, salamat dun sa 61 natin, ano, na nanood. After, ano naman, doon sa mga na-late, ano, i-upload namin ito sa aming YouTube. No? So, you can, ano, para, yan, i-subscribe nyo na din yung aming, Sir Shalom's channel sa YouTube, ano. Kasi lahat ng mga free webinar ay i-upload namin doon. Okay. Question. Mga pH meter, ano, pwede rin yung ano, yung kailangan nyo ng ano, kung mag-venture kayo sa emulsion na Shira, ano, homogenizer. Yan. Kailangan nyo ng homogenizer, mga temperature, ano, yung thermometer, ano, pang measure ng temp. Yan, kailangan nyo yan. Okay, Sir Richard, nasagot ko na yung ilang actives, ano. Mas maganda, the lesser lang yung active ingredient, ano. Pero siguro kung mga 3, combo, hanggang 5 pa nga, ano. Depende. Syempre, titingnan nyo po yung effectivity. At saka syempre mga price consideration. Rachel, hi sir, saan po nakakabili ng pH meter, pH paper, yung good quality? Kung gusto niyo talaga mga good quality, hanap kayo ng ano, mga laboratory supplier, ano. Yan sila, Yana. Pag may mga chemistry congress, marami doong ano. Marami doong nagbebenta ng mga ano. Pero pwede nyo i-search yung mga laboratory suppliers. Yun nga lang, pag sa laboratory supplier, may kamahalan yun, ano. So dapat mag-ready kayo doon kung ang mga pH meter doon mga more than 50,000. No? Pero good quality talaga yun dahil yung may mga ano yun, may mga certificate of calibration yun. Pero yung mga decent naman, meron din naman mga weighing scale. Ano, siguraduhin nyo lang. Yun, timbangan.ph, ano. May mga decent weighing scale doon. May calibration certificate din naman. Pero kung gusto nyo, kung sa laboratory na, no, and then production use, kailangan may, ano yun, may mga certificate of calibration, yung mga weighing scale. So mas best ang ano, ang pH paper kasi is ano lang to, parang estimate lang, ano? Ayan. So estimation lang ang pH paper. So okay, mas kung gusto niyo talaga accurate is ano, pH meter. Pero pag pH meter, kailangan niyo na i-calibrate yun every time, ano, para hindi siya nagano, para accurate pa rin yung reading niyo. Okay. Saan makakabili ng mga ingredients? Ayun, nasabi ko na kanina, ano yung mga ingredients, ano.
Actually, ako, kung nag-experiment pa lang ako, sa Shopee ako naghahanap, ng mga tingi-tingi lang, Let's say, kung yung mga active ingredients, so okay naman yun, para for experimental purposes lang. Kung gusto nyo maramihan na, pwede kayong mag-import sa, sa China. Yung mga marami, or mga imported, doon sa Eunice Inc., Transworld, yan sa Chemical Fields, on a per kilogram na, Calorexy, doon sa mga fragrance natin. Dahil sa mga branded items, ang haba-haba ng mga ingredients. Ayun. Pag branded na kasi yung yung mga mixture, may mga certain mixture kasi na parang proprietary, So, pwede nyo siyang ilagay doon sa formulation nyo, provided alam nyo din kung paano ilalagay. So, usually, itong mga branded na active ingredients, tuturuan din, may mga din to, may mga parang example formulation din, kung paano nyo ilalagay yung product nila. Okay? Tapos, ang nakalagay doon, hahaba yon dahil may inky name yon na mixture na din. Okay? Parang proprietary mixture nila yon. Okay? Usually, yung mga proprietary mixture na active ingredients, like for example, itong yung may cooling effect, Frescolat. So, it's a mixture of, iba't ibang, chemicals, pero, may cooling effect. So, nagbibigay yan sila ng, example formulation kung gaano karami yung ilalagay mo na product nila. So, may mga nakalagay din doon. You have to be very, din, doon sa inclusion rate. Gaano karami ang pwede ilagay. So, usually, si mga supplier, naglalagay yun ng range lang. So, hindi siya naglalagay ng, ng eksakto. Ano po ang ratio ng water sa oil to come out right emulsifier or combined emulsifier? Okay, so medyo malalim na yung tanong ni Sir Richard, Depende kasi yan sa sa emulsifier mo, Doon sa kayang i-accommodate ng emulsifier mo, So, depende yun sa gagamitin mong emulsifier kung gaano karami ang kaya niyang oil, para hindi siya bibigay. So, may iba't ibang karakteristik yung iba't ibang emulsifiers. So, meron din tayong tinatawag na mga cold process, hindi mo na siya iinitin. Example, yung tinatawag na Gisper's. Pero kapag naglagay ka naman ng mga certain actives na hindi stable sa cold process, so, nagkakaroon ng complication. Pero, depende yun sa claim ng emulsifier kung gaano karami kayang oil niya i-hold. So, titingnan nyo yun sa tinatawag na technical data sheet or product data sheet ng isang emulsifier or ng isang ingredient. By the way, kapag naghahanap kayo ng mga ingredients, i-google nyo yung tinatawag na product data sheet. So, isa rin yun makakatulong sa inyo ano yung inclusion rate ng certain ingredient sa binebenta sa inyong raw material. So, mahalaga yon, product data sheet or PDS or TDS, technical data sheet. As manufacturer or formulator. Okay? Okay, si Ma'am Ervel, panoorin nyo na lang sa YouTube, yung recording, i-upload namin later. Sir, ano pong cost ng pagtutubig ng cream? Yun nga, yung emulsifier nyo, hindi siya stable, Kasi hindi siya nag-hold Hindi niya kayang i-hold yung mo. Naghihiwalay. Kapag naghihiwalay, may problema sa emulsifier mo.
Sir, yung so ethanol po ba is safe for pregnant woman? Di ko masasagot yan for now, ano, yung safety sa pregnant woman, ano. Okay. Hindi ko pa, i-PM mo ako dyan. Ma'am April, ano. Kasi very careful kasi tayo dyan pagdating sa mga, ano. Kasi, I think wala tayo sa, ano, position, ano, para sabihin kung safe siya sa pregnant or hindi. Kasi basta ang alam ko is, ang function kasi ng phenoxyethanol sa product is, uh, preservative. At maximum 1%, ano, is safe siya sa use, ano. But for the safety doon sa pregnant woman, hindi ko yan masasagot. So, mas maigi yan itanong mo sa OB. No? Kung yung product na may preservative na phenoxyethanol at maximum 1% ay safe sa nagbubuntis. But that's a good question. Yung pong pH tester reliable, hindi siya ganun ka-reliable, Marlo. Ano yung pH ano ba to? pH paper. Okay, tama naman. pH paper. Dahil ano lang 'yun, estimation lang yung pH paper. Ilang percent to consider high viscosity or low viscosity? Ito pa rin, depende pa rin sa gusto nyong magiging outcome. So, kailangan nyong i-determine experimentally, tsaka i-test talaga in actual kung ano yung gusto nyong viscosity. Actually, may mga viscosity naman na adjuster, merong kasi ang product, certain product, ang viscosity kasi minsan is pH sensitive. So, mag-adjust lang kayo ng pH, madali nyo ma-adjust yung viscosity ng isang product. So, usually, citric acid to acidify, triethanolamine or low concentration sodium hydroxide to basicity. Okay, ano pong natural na preservative? Okay, ibang topic to, magpapalabas kami nito ng video na mga natural preservative. So actually merong sa isusunod natin tong webinar, mga natural preservative. But siguro pwede mo ako i-PM para ma-reference ko sa iyo. But siguro hindi ko muna na i-discuss ngayon, Marlo. Thanks, sir. New learnings, excited for soap making. Okay, we have soap training this January 17, Sunday yon. Basic soap making and formulation sa mga gusto mag-attend. Sana may separate lecture for HLB, Hindi ko pa masyadong kabisado yung HLB system, it's a deeper study na. Pero sige sir, titingnan natin kung anong aaralin ko muna yung HLB system. It's about hydrophilic, lipophilic balance or Okay, sana ma-explain yung water and oil sa oil and water. Sa susunod sir na natin, webinar sisikapin natin 'yan. At tingnan natin kasi balak ko may may lotion training sa Wednesday May demo 'yon. So abangan niyo na lang din. Okay, good evening po. Okay. Hope magkaroon ng kayo ng separate lecture for general or basic ingredients such as preservative. I-ano nyo na lang to. Pag yung mga supplementary material mag-browse kayo sa mga website ng ng tulad yan mga Formula Botanica may mga blogs, especially sa mga blogs dinidiscuss yung mga preservatives
Okay, bigyan ko kayo example para magkaroon kayo ng idea. Pumunta kayo dito sa Humble BNB. Meron ditong encyclopedia. Okay, so pakita ko sa inyo. Ay. Ayan. So pumunta kayo dito sa blog ng Humble BNB. Meron ditong encyclopedia. So makikita nyo dito yung mga functions. For example, emulsifiers. Ayan. So ito yung mga emulsifiers. Like for example, itong polysorbate, ito karamihan ang ginagamit sa yan. So ito yung kanyang usage rate, yan. So dito pa lang marami na kayong matututunan. Mga alternatives, how to work with this. So for example, ano pa? Sa surfactant, Yan. So kung gusto niyo gumawa, usually ginagamit itong ito foam booster to, cocobetane. So may mga yan. 4 to 40% depende. Meron din tayong tinatawag na active surfactant matter. So yan, mapapahaba tayo. Try nyo lang para magbasa-basa din kayo dito. So dito karamihan marami din nga ditong free recipe. Okay, so ano pa? Okay, ano nga po pala ang emulsifier? Emulsifier sila yung nagpapamix sa oil at saka water. Dahil normally ang oil naman ay hindi soluble sa water. So kailangan karamihan sa emulsifier is surfactant like ang kanyang properties dahil meron siyang dual nature siya, no? Meron siyang water soluble part, meron siyang oil soluble part. Soap is an emulsifier. Dinidissolve niya yung oil sa water. So yan yung nagpapamix. Okay, mostly sa HP lotion making ID, same ang temperature nung kino-combine siya. Dapat same temp ang pagsalin and small quantities bigger. Kaya ang cream ay okay, so that's a good suggestion pwede ka magkaroon ng complication sa cream nyo kung nagsalin kayo ng water or oil in water nang hindi pareho yung temperature. Kasi nga hindi may kasi doon yung stability niya hindi siya ganoon ka-stable. Okay, yun na din sagot dito sa sir, bakit po may nagtutubig after ilang days? Hindi nga stable yung pagkagawa nyo, no? So pwede kayong ang mga tweak diyan, pwede kayong mag-try ng ibang emulsifiers, Okay, bakit daw ma'am Pamela, bakit ang ingredients merong emulsifier at naglalagay ng co-emulsifier para mas kung ang emulsifier nyo ay nag-iisa at marami kayong oil doon sa system nyo, pwedeng hindi niya kayanin kaya naglalagay din tayo ng mga co-emulsifiers. Okay, to help your emulsifier sa stability nung mixture mo para hindi siya maghihiwalay. Okay, thank you sir. I learn. Okay, welcome doon sa mga natuto na. Tapos ko yung may mga tanong pa kayo na nahihiya kayo dito itanong, pwede nyo naman akong i-PM.
Okay, I have a book. Okay, nice yan. Nice. Sir Richard, sir, sa reverse engineer, paano pala natin ma-determine yung 1% line para sa base ingredient as again? Okay, ganito naman. Kung magre-reverse engineer kayo, tingnan nyo yung yung mga ingredients. Although hindi naman nila i-declare ng lahat doon ng ingredient, pero good siguro kung i-declare nila lahat ng ingredient. And then, you can look for a similar formulation. Let's say, may ingredients list na kayo, no? Gawan nyo siya ng parang rough estimate ng percentage, And then, i-research nyo kung how much yung, gaano karami yung product na yon na pwedeng ilagay. So, gano'n naman pag magre-reverse engineer kayo. Pero pwede rin kayo mag-draft ng formula. Hanggang sa makompleto nyo siya 100%. Let's say, mga preservative, maximum 1, lang. Tapos, pwede kayong maglagay ng mga kapalit nun. So, gano'n naman pag nagre-reverse engineer. Punta kayo sa isang cosmetic section, tingnan nyo yung mga ingredients, ilista nyo, i-group nyo which is which. Tingnan nyo doon kung alin yung mga water soluble, tingnan nyo doon kung alin yung mga oil soluble. So, yun yung most likely. Tapos, i-google nyo kung ano yung function ng bawat ingredients. Yun, ganun. Maida-drop nyo yun. Actually, pwede kong i-assignment sa inyo yun. Na mag-draft kayo. Pumunta kayo sa isang cosmetic sections. Ganito, mas ma-appreciate nyo na ngayon pag pupunta kayo sa cosmetic section. Tingnan nyo yung mga simple lang doon, mga kunyari yung mga cream ng mga bigyan ko yung mga Bioshea kunyari Tingnan nyo yung yung ingredients list niya. Okay? Tapos pag may nakita kayo dong aqua that is water lang ayan, mag-try kayong mag-reverse engineer, ilista nyo lahat tapos maggawa kayo ng rough estimate ng bawat isa. Pero tingnan nyo din, maghanap kayo kunyari formulation ng creams. Tapos kayo na mag-decide kung gaano karaming active ingredient. May makikita kayo dong hydroquinone. Pwede kayo mag-estimate ng kunyari 3%. So nasa sa inyo na 'yan. Okay, so 1 hour and 13 minutes na tayo. So dito na siguro nagtatapos yung ating webinar for tonight. I hope marami kayong natutunan doon sa hindi ko nasagot na tanong, i-PM nyo lang ako and then we will help you with your formulation. So pwede kayong mag-draft. Sana makapag-draft kayo ng formulation, tapos pwede naman kayong magpa-check sa akin para meron lang kayong parang exercise formulation. So kung gusto niyo mahingi yung Excel file natin, i-PM nyo lang ako. Sir, pwede kayo mag-contest ng isang formulation then kung sino pinakamalapit or perfect. Yes. Yes. Okay, sa susunod sir, sa ayan, invite ko na kayo sa sunod nating webinar. Mag-try tayo ng actual na lotion making. Tingnan natin kung maganda ba siya, kung magiging successful siya. So, para lang tayo mag-experiment, invite ko kayo next Wednesday, 30, araw ni Rizal. So, marami tayong i-share na kaalaman. Okay? So, thank you for attending our webinar. Sa mga hindi nakapanood, i-upload namin to sa YouTube. I-like, i-subscribe nyo na din yung aming YouTube channel, Sir Shalom So, pa-Christmas nyo na sa akin. Doon ako mag-upload ng mga free webinar in the
future. Ano, para doon sa mga kapatid naman natin na hindi makaka-attend ng live. Okay? So, thank you. Ingat palagi, ano. Okay. Okay, thank you.